Isa po sa mga episodes natin kung saan maraming mga kapatid natin ang nakarelate ay ang tubig at bukol sa lungs episode o yung pulmonary edema episode. Panoorin po natin ito. Sa normal na paghinga ng isang tao ay sumasagap ng oxygen ang mga maliliit na pagitan sa baga na tinatawag na alveoli o air sacs. Sa ganitong paraan ay inilalabas rin ng baga ang carbon dioxide. Sa kaso ng pasyenteng nakakaranas ng pagkakaroon ng tubig sa baga o ang tinatawag na pulmonary edema, sa halip na oxygen ay tubig ang nakokolekta ng alveoli. Dahilan dito kung kaya't nahihirapang huminga ang pasyente na kapag napabayaan ay maaring mauwi sa respiratory failure. Sa ganitong kondisyon ay hindi nasusuplayan ng oxygen ng bloodstream o daloy ng dugo at hindi lubusang nailalabas ng katawan ng carbon dioxide. Bukod sa kakapusan sa paghingang nararanasan ng pasyenteng may tubig sa baga, maaari pa rin makaranas ng sintomas tulad ng madalas na paggising sa gabi para umihi o ang kondisyong tinatawag na nocturia, pamamanas ng mga binti o paa, hindi mapagkatulog sa gabi dahil sa discomfort dulot ng pulmonary edema, mabigat na pakiramdam sa likod na may kasabay na pananakit. Ipinaliwanag ni Dr. E kaugnay nito na kapag hindi nalunasan ang nasabing karamdaman, ay maaring makomatose ang pasyente at humantong sa kamatayan dahilan sa hypoxia o oxygen deprivation. Sa natural na paraan ng gamutan, the Healing Galing Way, ay ipinapayo ni Dr. E ang paglalagay ng healing tapal cream sa dibdib at likod ng pasyenteng nakakaranas ng tubig sa baga. Ipinaliwanag ni Dr. E na nagagawang mag-absorb ng healing tapal cream ang naimbak na tubig sa baga ng pasyente sa regular na pagtatapal nito. Kasama ko na po ngayon ang pasyente ng ating naturopathic practitioner na si Ate Gemma Sandoval, si Mr. and Mrs. Casilag. Si Melchor po ang ating naging pasyente. Happy healing morning, Melchor. Happy healing morning din po, Doktora. Ngayon, wala na pong sakit at wala na yung bukol at tubig sa baga ni Melchor, no? Ang una kong tatanungin, yung nag-alaga sa'yo, gaano kahirap mag-alaga ng asawang may sakit, Noemi? Mahirap, Doktora, pero kasi asawa ko siya. So Ilan ba anak ninyo? 4 po. Oh, may Puro 4 na lalaki. anak, tapos may alagaing asawa, di ba? O paano ang nangyari sa pag-aalagaan? Tsaka po, Doktora, lalo na yung sa healing oil na ginamit ko sa kanya. Gabi-gabi. Ikaw ang tagahaplos ng Healing Galing Ako po, Oil. dito sa likod. Kailangang mag-leave sa trabaho o nag-resign ka ba? Ano ba nangyari sa hanap buhay, Melchor? Bari, nag-leave lang po ako ng 1 month Okay. sa office. Para sa gamutan natin. Opo. Alright. So, nung na-diagnose na may bukol siya sa baga at tubig sa baga, anong pagkasabi ng doktor sa'yo? Kasi pa uli-uli po kami sa iba't ibang doktor. Nakailang ospital ba kayo? Marami ho. Nakarating pa kami ng lung center. Sabi niya, gusto niya kasing operahan, kunin yung buong bukol at i-biopsy yung buong bukol. Gaano ba kalaki inabot ang bukol ni Melchor? 3 cm? 3 cm, parang gano'n. Malaki. Okay. O tapos? Tapos sabi niya, gusto niyang kunin yung buong bukol ang ibabiopsy. Kasi kung aspirate lang ang gagawin, kasi minsan daw po yung bukol, hati, TB at saka cancer. So kung aspirate, posibleng tutusukin lang ng tutusukin, tapos yung Baka part lang hindi ng mahagip yung ano, part lang po ng hinahanap na TB yung matusok. So ang findings, TB. Okay. Marami daw po silang cases na ganon, TB ang findings, tapos pagbalik after a month or 2, cancer pala. Kasi hindi natusok yung part ng cancer. Sabi ko dun sa doktor, since marami naman silang cases na ganon, based dun sa nakikita niya dun sa CT scan nito, usually ano pong findings pag ganon ang itsura ng lungs, sabi sa akin, cancer, stage 4. Now, yung pagkakaroon naman ng tubig sa baga ni Melchor, maitanong ko, ikaw ba ay natatandaan mo ba kung nakakaligo ka noon ng basa ka ng pawis? Malimit po yun. Malimit? Opo. Bakit po ang pagligo ng basa ng pawis ay nagdudulot ng tubig sa baga? Kasi po, ang skin pores po natin ay nag-a-absorb, no? Kapag pawis tayo, naka-open ang skin pores
dahil lumalabas yung pawis, mainit, or nag-jogging ka ba bago maligo, or may ginawa ka ba na nag-cause para magpawis ka, no? At kapag ka yung open na skin pores na yon, dahil patuloy na lumalabas ang pawis, ay sinabayan natin ng pagligo, no? Whether naka-shower ko o ditabo ang iyong paraan ng pagligo, naa-absorb po ng mga skin pores, doon din dumadaan, no? Hindi magkapareho yung basa ng tubig at basa ng pawis sa katawan. Ang tinuturo po natin mga kapatid sa ganyang mga pawisin, no, ay magpulbo muna para tuyuin yung katawan at para isara yung skin pores, no? Pwede rin pong kamote powder, cassava powder, gaw-gaw, o kung ano man yung makikita ninyo. Ang target po natin doon ay pigilin na tuloy-tuloy na maging open yung skin pores at titigil ang patuloy na pagpapawis, no? Ganon din sa dibdib at likod, lalo na para proteksyonan ang baga. Pag nalalasing ka, kahit inihihiga ka na ni Mrs. sa kama, gumugulong ka pa rin sa sahig. At ang sahig nyo ay sementado. Apo. Yun. Yun po, nahuli natin ang isa pang pagkakamali ni Melchor sa kanyang katawan, no? Sa kanyang kalusugan. Bawal na bawal po na humihiga tayo sa lapag, no? Kaso lasing, walang pakialam. Kasi po, parang hinihigop ng hinihigop ng baga yung lamig ng semento, no? Hindi baling humiga na po kayo sa aspalto kung kayo ay lasing. Kasi ang aspalto po ay mainit, no? Pag humiga ka sa aspalto, wala kang bukol sa baga kasi mainit yung aspalto. Pero kung sementado or naka-tiles po ang inyong sahig, ay hindi pwede, no? Kaya ang pinakamaganda po, kung gusto nyong gumulong-gulong sa sahig, dapat ay kahoy ang inyong sahig. Pero kung sementado po yan, kahit nalagyan ninyo ng makapal na kutsyon, tumatagos pa rin yung lamig sa baga at nagkokos ng perwisyo. Narito po ang ating hiling-hiling pahabol tungkol sa pulmonary edema. Question: Dr. E, magagamot po ba ang tubig sa baga? May tubig kasi ang baga ko, 1 litro na. Magtatatlong taon na po ang sakit kong ito. Di ko alam kung gagaling pa ako. Si Florence Aboyme Boncales ang nagtatanong. Florence, may pag-asa yan, no? Gumagaling, lalo na dito sa Hiling Galing. Kung napanood mo yung ating episode tungkol sa pulmonary edema, mai-inspire ka. Pero paalala ko lang, no? Bukod doon sa ating natural na paraan ng paggagamutan, using healing tapal cream, sa gabi itinatapal yon, ano, sa dibdib at likod ng pasyente, at yung matyagang paghahaplos ng Hiling Galing oil, kasama na yung napakahalagang tulong ng herbal vitamins B1, B6, B12, sana sa araw-araw na gawain mo ay iwasan mong matuyuan ka ng pawis, no? Lalong-lalo na sa panahon na maliligo ka, dapat tuyong-tuyo ang katawan natin, hindi tayo basa ng pawis sa panahon na naliligo tayo. Dahil bukas ang ating skin pores sa panahon na may pawis tayo, at kapag sinabayan natin ito ng pagligo, yan ang kasama sa contributing factors kaya naiipon ang tubig sa baga. Iwasan mo na rin ang pag-inom ng mga malalamig na inumin, yung iced beverages. At subukan mo ang ginawa nating natural na operasyon para sa tubig sa baga. Matatanggal yan sa tulong ng gabi-gabi ay pagtatapal ng Healing Tapal Cream, at araw-araw 3 to 4 times a day na paghahaplos na matyaga ng Hiling Galing oil. Sana ay makatulong ang aking payo sa iyo. Magpapatuloy po ang Hiling Galing sa TV. Kung kayo'y may hiling katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling@ymail.com o mag-post sa Hiling Galing official Facebook page. Maaari ding magpadala ng sulat sa Hiling Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Hiling Galing hotline number sa 0921-445-0355. At antabayanan ang sagot ni Dr. E sa Hiling Galing sa Radyo 5 tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 na umaga, at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, at tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At sa TV5 tuwing Linggo, kasama naman si Chef Jeremy, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga.
Mula sa lungs ay balikan po natin ang kapatid natin na naoperahan sa brain dahil sa meningioma. Nag-footloose ang kanyang mga paa dahil hindi po ito nakokontrol ng utak niya. Umaray sa problemang utak at ugat. Bibigyang solusyon the natural way. Lahat yan sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV, Year 2. Isang mahalagang paalala. Bumili lamang ng mga Hiling Galing products sa mga otorisadong outlets na matatagpuan sa aming official Hiling Galing website na healinggaling.ph o mapapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM tuwing Sabado at Linggo. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At mapapanood sa Hiling Galing sa TV tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito sa TV5. Hindi po nagbabahay-bahay ang aming mga naturopathic practitioners at hindi po nagbabago ang presyo ng Hiling Galing products. Tiyaking may tamang Hiling Galing logo ang produktong inyong binibili upang makaiwas sa peke. Gaano kalaki inabot ang tiyan mo? Parang 8 months nga, doktora. Pagkatapos nun talagang lumaki na lumaki ang tiyan ko. Sumasakit na po yung tiyan niya. Meron daw po siyang konting problema, yung atay niya, na medyo namaga. Tapos doon po nalaman na meron siyang minimal ascites. Belly big dahil sa ascites, naging belly good na ulit. Hiling Galing sa TV, Year 2. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5.